Hi guys, narito ang ikaapat na part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa bahay ng ating bida. Sa isip niya, mukhang ito ang tamang ratio. Isinalang niya ang mga halamang gamot sa pagan. Hindi nagtagal, umusok na ito. Habang umuusok ang pagan, nakatingin lamang dito ang bida. Sa isip niya, bagamat ang bango ay talagang espesyal, wala akong nararamdaman. Ilagay natin ito sa tabi ng kama. Habang naglalakad ang bida, isang nakamanhid na pakiramdam ang dumadaloy sa aking katawan. Nagmadali siya sa paglalakad. May naramdaman siyang kakaiba. Bigla na lamang siyang napaluhod. Naubos ko na ang lahat ng aking lakas matapos lamang humakbang ng ilang beses. Hindi ko man lang may galaw ang aking daliri. Pareho sa mga halamang ito ay bahagyang nakakalason. Ang isa ay sumasakit sa isip, ang isa naman ay sumasakit sa katawan. Nasa kanan na halaman, 300 bulaklak ng labi ng kaluluwa. Nasa kaliwa na halaman, tuyot lantang damo. Tiyak na pinalaki ng insensaryong ito ang mga epekto ng halamang gamot. Sa wakas naiintindihan ko na ang tungkulin ng insensaryong ito. Simula nang makuha ko ang kahangahangang gininto ang katawan, ang aking kakayahang bumawi ay naging napakataas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na ako kayang itulak ng normal na pagsasanay sa aking mga limitasyon. Kung hindi ko kayang itulak ang aking sarili sa limitasyon, hindi ko kayang pilitin ang aking tunay na potensyal. Ngayon, kung kahit ang paglalakad ng ilang hakbang ay nagtulak sa akin sa aking mga limitasyon, paano ako patuloy na magsanay? Bumangon ka. Kung saan ka bumagsak ay doon ka babangon. Lampasan ang mga limitasyon at makamit ang tagumpay. Pinilit ng ating bida na makatayo. Tagumpay siyang nakatayo. Kanina lamang, noong malapit na akong mahimatay, nakaramdam ako ng mainit na pakiramdam na kumakalat sa aking katawan. Ang pamamanhid ng katawan ay nawala. Pakiramdam ko pa nga ay medyo lumakas ang aking katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiyaga kapag nahaharap sa mga paghihirap maaari kong buhayin ang nakatagong potensyal ng gininto ang katawan. Ang gininto ang katawang ito ay talagang may ugali. Ang isang 300 bulaklak ng labi ng kaluluwa at isang tuyot lantang damo ay tatagal lamang ng 2 oras. Kung ako ay magsanay ng 14 hanggang 16 na oras araw-araw, ang 2 halamang gamot ay mauubos ng napakabilis. Sumapit na ang gabi, habang nakahiga ang ating bida. Sa isip niya, gayunpaman, mayroon lamang akong 38 puntos ng kontribusyon, tiyak na hindi sapat iyon para sa mga halamang gamot. Sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ang isang boses. Hoy! Sabi ng isang disipulo, Young Master Su, anong problema? Sabi ni Disciple Sumo, wala naman, iniisip ko pa rin ang insidente kaninang umaga. May mga plano pa ba kayo? Sabi ng isang disipulo, Young Master Su, maghintay ka lang ng 4 na araw pa. Sabi ni Disciple Sumo, kung gusto kong maghintay hanggang noon, bakit pa ako nag-abala na tawagin kayo? Mas mabuti pang pag-isipan ninyo itong mabuti, hindi kayo pinapayagang matulog hanggat hindi kayo nakakaisip ng plano. Pagsang-ayon ng isang ito, opo, nagsalita naman ang isang mahaba ang buhok. Young Master Su, maaari naming subukan ito. May ibinulong siya kay Disciple Sumo. Sabi ni Disciple Sumo, hindi masama ang planong iyan. Iiwan ko na ito sa iyo. Sabi ng isang ito, walang problema, Young Master Su. Kinaumagahan, ginamit ko ang insensaryo upang magsanay sa buong kahapon, ang mga epekto ay tila. Mas mabuting magmadali at tapusin ang aking trabaho upang makapagpatuloy ako sa pagsasanay. May biglang tumawag na isang disipulo sa ating bida. Senior Brother Yang, wika ng ating bida. Ano ang gusto ng Junior Marshall Brother na ito? Sabi ng isang ito. Senior Brother Yang, narinig ko na tinuruan mo ng leksyon si Jiaohu kahapon. Tuwang-tuwa ako nang marinig ko ang balita. Wika ng ating bida. Bakit? May galit ka ba sa kanya? Sabi ng isang ito. Well, medyo.
Ang taong ito ay isang lobo sa balat ng tupa. Isa siyang kasuklam-suklam na masama at siniraan pa ako minsan. Wika ng ating bida. Kung gayon, bakit hindi ka maghiganti? Dagdag pa nito, madalas akong naghihiganti sa aking mga panaginip, ngunit si Zhao Huo ay may sumusuporta sa kanya sa likod niya. Kung si Zhao Huo lamang mag-isa, hindi ko sana pinansin, ngunit ang taong sumusuporta sa kanya ay hindi isang taong kaya kong labanan. Tama, si Sumo ay may suporta mula sa mga nakatataas, hindi siya isang taong kayang guluhin ng karaniwang disipulo. Sabi pa ng disciple O. Kaya, nang turuan ni Senior Brother Yang si Zhao Huo ng leksyon kahapon, itinuring itong paghihiganti sa Junior Martial Brother na ito. Kung matatalo ni Senior Brother Yang si Zhao Huo, ang kanyang mga kakayahan ay dapat nakahanga-hanga. Wika ng ating bida. Ito ay laro ng bata, walang karapat-dapat na purihin. Sabi ng lalaking ito, kayong mapagpakumbaba. Sa isip niya, sa wakas ay sinabi mo ang katotohanan, kung hindi ka gumamit ng anumang mga trick kahapon, paano natalo si Zhao Huo? Dagdag pa ng lalaking ito, halika, ako, si Liyun Tian, ay gustong makipag-spar sa iba. Dahil nakatagpo ko ang aking benefactor, Senior Brother Yang, hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Wika ng ating bida, kaya gusto mong makipag-spar sa akin. Sabi ng lalaking ito, pero syempre, umaasa ako na hindi magpapakampan si Senior Martial Brother sa akin. Mangyaring ipakita sa Junior Martial Brother na ito kung paano mo buong tapang na tinuruan ng leksyon si Zhao Huo kahapon. Magbibigay din ito sa akin ng pakiramdam ng ginhawa sa buong isyong ito. Natigilan ang ating bida, umiling-iling siya, wika niya, hindi, salamat, hindi ako karaniwang nakikipag-away sa mga tao. Sabi ng isang ito, hindi pwede, Senior Brother, papayag kita. Sa isip nito, masyado akong mapilit at baka masyadong agresibo ang tono ko. Sabi ng isang ito, ako ay isang martial arts addict at hindi ako komportable sa araw na hindi ako nakikipag-spar sa isang tao. Kaya mangyaring pagbigyan ang aking kahilingan, Senior Brother. Wika ng ating bida, hindi ito naaangkop, walang dahilan. Dagdag pa ng isang ito. Ito ay isang simpleng spar sa pagitan ng dalawang miyembro ng parehong sekta. Anong iba pang mga dahilan ang kailangan natin maliban sa pagpapatunay kung ano ang ating natutunan? Ang isang friendly spar na tulad nito ay makikinabang sa ating dalawa. Wika ng ating bida, kahit na sabihin mo iyan, ngunit, hindi pa rin. Hindi. Sabi ng isang ito, huwag kang ganyan, Senior Brother. Hindi ka magkakaproblema para lamang sa isang sparring session. May naisip pa itong sabihin. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot kang mawala ang iyong mga puntos ng kontribusyon kapag natalo ka. Huwag kang mag-alala, Senior Brother. Ang aming mga kakayahan ay nasa katulad na antas, ang kinalabasan ng laban ay hindi pa tiyak. Kung ako ay manalo sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte, babayaran ko ang anumang mga puntos na nawala sa iyo. Wika ng ating bida, seryoso ka ba? Sabi ng isang ito, hindi ko sisirain ang aking salita. May problema pa ba, Senior Brother? Wika ng ating bida, well, habang gusto kong makipag-spar sa iyo, hinamon lamang ako kahapon. Natatakot ako na kakailanganin mong maghintay ng ilang araw kung tayo ay makikipag-spar. Gago ka, dagdag pa ng isang ito. Senior Brother, maaari mo akong hamanin sa halip. Hindi ako hinamon sa nakalipas na ilang araw. Hindi ba tayong mga disipulo ng Ling Xiao sect ay may karapatang hamanin ang ibang tao araw-araw? Wika ng ating bida, tama, mangyaring patawarin mo ako, Junior Brother. Hindi ako nakahamon ng kahit sino sa lahat ng mga taong ito, at ganap kong nakalimutan ang panuntunang ito. Maaari na ba tayong makipag-spar ngayon, Senior Brother? Wika ng ating bida, Junior Brother, kung matatalo ako, babayaran mo ba ang mga puntos ng kontribusyon na nawala sa akin? Sabi ng isang ito, oo, babayaran kita. Pangako kung babayaran kita,
At babayaran kita ng 10 beses kung ano ang nawala sa iyo. Nakangiti ang ating bida. Wika niya. Kung gayon, mayroon akong ideya, junior brother. Ibinulong ng ating bida. Kung sa tingin mo ay pinapahirap nito ang mga bagay para sa iyo, kung gayon kalimutan mo na ito. Hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit, natigilan ng isang ito. Sabi nito, ayos lang, mangyaring maghintay ka para sa akin, senior brother. Kukunin ko ito at babalik ako kaagad, kaya mangyaring maghintay ka para sa akin. Gagawin ko ito ng mabilis. Babalik ako sa isang sandali. Sa isip ng ating bida. Isipin mo na may isang tao sa mundong ito na humihiling na makakuha ng isang bagbog at magbibigay pa nga sa akin ng mga regalo kapag tumanggi ako. Ito ay napakakaiba, ngunit ayos lang dahil gumagana ito sa aking pakinabang at tinutulungan ako sa aking emergency. Nakakahiya, hindi ko na ito magagawa muli sa susunod. Habang nakatayo ang bida, nakamasid naman sa malayo si Disciple Sumo. Sa isip nito, hindi ito bahagi ng plano ng talakayin namin ito kagabi. Ano ang ginagawa ni Lee Yuntian? Habang nagwawalis ang ating bida, patuloy na nakamasid si Disciple Sumo. Sabi ng disciple na may tali ang buhok. Young Master Su, nagawa kong magtanong tungkol dito. Sinabi ni Lee Yuntian na pinilit siya ni Yang Kai na ipagpalit ang 10 halamang gamot mula sa contribution hall. Upang mabawi ang kanyang pagkalugi bago siya makipag-spar. Sabi ni Disciple Sumo, hindi ba yun medyo kuripot? Si Yang Kai ay isang disciple on trial lamang. Kahit na siya ay matalo, mawawalan lamang siya ng 1 puntos ng kontribusyon, bakit siya hihingi ng 10 halamang gamot bilang kabayaran? Sabi ng disciple na may tali ang buhok. Ipinagmalaki ni Lee Yuntian na babayaran niya siya ng 10 beses ng kung ano ang mawawala sa kanya, kaya. Sabi ni Disciple Sumo, bagay sa kanya, ngunit ayos lang iyon, basta't matuturuan ko si Yang Kai ng leksyon, ang 10 halamang gamot ay walang gaanong dapat ikabahala. Habang patuloy na nagwawalis ang bida, ang mapagsamantalang manager na iyon na si Meng. Umabot pa siya sa puntong gusto niya ng 20 puntos para lamang sa 10 karaniwang mababang antas na halamang gamot. Nakakabigo ito. Bigla siyang tinawag. Senior brother, sabi ng isang ito, narito ka, suriin mo sila. Wika ng ating bida. Ho ho, hindi na kailangan iyon. Sabi ng isang ito, senior brother, maaari na ba tayong makipag-spar ngayon? Wika ng ating bida. Oo naman. Hindi mo na kailangang abalahin ang iyong sarili na ganyan, alam mo. Naniniwala ako sa iyong mga salita. Sabi ng isang ito, sige, ako ay nasa iyong pagtuturo. Wika ng ating bida, hindi ako nangangahas. Habang dahan daw ang bumabagsak ang dahon. May mabilis na paggalaw. Ito pala ang kalaban ng ating bida na mabilis na sumugod. Ngunit sinangga lamang ng palad ng ating bida ang ginawang pag-atake ng kanyang kalaban. Pinagmasdan lamang ito ng bida. Biglang napaatras ang kalaban. Sa isip nito, ang aking kamay, manhid. Ang atake na iyon, parang tumatama ako sa isang bato. Sumugod ulit ang kalaban. Tinamaan ng palm strike sa katawan ng ating bida. Hinawakan niya ang kamay ng kalaban. Sabay ngumiti ito. Sabi ng kalaban, naku po lagot na, may mabilis na tuhod ang gumagalaw. Tinamaan ng solido ang kalaban sa ginawang pag-atake ng ating bida. Napabagsak ito sa lakas ng pagtilapon. Hindi na nagsayang ang bida ng oras agad na siyang sumugod. Tinamaan ng sapak ang kalaban na nagmula sa ating bida. Sigaw ng kalaban, Arg! Itigil, senior brother, sumusuko na ako. Wika ng ating bida, magandang laban iyon. Halika, tutulungan kitang tumayo. Habang patuloy pa rin na nanunood ang mga ito. Sabi ni Disciple Sumo, saang realm si Lee Yuntian? Sabi ng disciple na may tali ang buhok. Tempered body 7th phase, ngunit sa maikling panahon lamang. Hindi pa siya natututo ng anumang martial arts. Sa isip ni Disciple Sumo. Tempered body 4th phase na tinalo ang isang tempered body 7th phase.
Hindi pa ito nangyayari sa ilang daang taong kasaysayan ng Lingxiao sect. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Ito pala ang ating bida habang nakangiti. Wika niya, Junior Brother Su, kung may magagandang bagay na tulad nito na darating sa akin sa susunod, mangyaring ipaalam mo sa akin. Sabi ni Disciple Sumo, alam mo, wika pa ng ating bida. Kahit na nagtatago si Junior Brother Lee sa likod ng karamihan at hindi ako eksaktong may talento, mayroon akong magandang memorya. Sa isip ni Disciple Sumo, nahulog ako sa kanyang bitag. Wika ng ating bida, magsaya kayong lahat, hahanapin ko kayo ulit bukas. Pagkalipas ng ilang araw, nagsanay ng panloob na enerhiya ang bida. Habang siya ay nagsasanay, may kulay purple na aura ang lumalapit sa kanya. Hindi nagtagal naging purple na rin ang aura na pumapalibot sa kanya. Nagulat siya, sa isip niya, sa wakas ay nagawa ko na. Tempered Body 7th Phase. Sa pamamagitan nito, ang aking katawan ay makakalikha ng chi, at makakaya kong matuto ng martial arts pagkatapos. Ang isang martial art ay dapat na nakatala sa ika-4 na pahina ng itim na libro. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang bahay. Nilabas niya ang itim na libro. Alam ko na, True Young Mnemonic. Nakikita ko, ang True Young Mnemonic na ito ay tungkol sa pagpunta sa sariling paraan, o mas tumpak na sabihin na wala itong nakatakdang mga galaw. Ngunit maaari lamang itong sanayin sa isang kapaligiran kung saan mayroong yang energy. Ang True Yang Chi na natipon ko mula sa pagsasanay ng True Yang Mnemonic ay magiging likido sa aking katawan kapag umabot na ito sa isang tiyak na punto. Pagkatapos ay itatago ito sa aking energy nexus. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang iba pang martial arts o mnemonics. Ang bawat martial artist ay may limitasyon sa kung gaano karaming chi ang maaari nilang tipunin, at kapag naabot na nila ang limitasyong ito, hindi na nila madaragdagan ang dami ng chi sa kanilang katawan. Ngunit ang True Yang Mnemonic ay iba. Kapag nasa limitasyon na nito, ang True Yang Chi ay magiging likido at itatago sa energy nexus. Nangangahulugan din ito na nililinis nito ang aking mga meridian, na nagpapahintulot sa akin na ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Mas mabuti pa, maaari ko ring gamitin ang nakaimbak na liquid yang sa panahon ng mga labanan para sa mga pag-atake. Pagkalipas ng ilang araw, may kulay ginto na namumuo sa kanyang katawan. Nagsanay ako sa ilalim ng nagbabagang araw sa loob ng isang buong araw, ngunit ang chi sa aking katawan ay bahagyang tumaas lamang. Wala akong magagawa tungkol dito. Ang sikat ng araw lamang ang tanging bagay na mahahanap ko na mayroong yang energy. Wala akong pagpipilian kahit na ito ay naglalaman lamang ng maliit na halaga ng yang energy. Ngunit kahit papaano, sa wakas ay nakumpleto ko na ang unang hakbang at nabuo na ang yang origin seal sa aking katawan. Ang seal ay medyo sensitibo sa yang energy. Ito ay tutugan sa anumang pinagmulan ng yang energy na nasa loob ng isang tiyak na saklaw. May reaksyon kaagad. Dito, nakatayo siya sa isang bangin. Ito ay ang Kunlong Ravine. Ang ganitong lugar ay puno ng yang energy. Ang Kunlong Ravine ay kung saan ipinatapon ng Lingxiao sect ang mga disipulo na nagrebelde. Ngunit, kung sila ay tunay na mapanghimagsik, bakit hindi na lamang sila patayin? Bakit sila ipinatapon? Kapag ang kanilang base ay nawasak, kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanila. Nang may mapansin siya, ang lakas ng yang energy dito ay higit pa sa sikat ng araw na karaniwan kong ginagamit sa pagsasanay. Patuloy siyang nagsanay. Ang bisa ng aking pagsasanay ay bahagyang bumuti kumpara sa ilang araw na nakalipas. Ang init. Kaya, ito pala ang kapangyarihan ng araw. Nang bigla na lamang may sumulpot na matanda sa kanyang gilid. Nagulat ang ating bida, habang pinagmamasdan niya ang matanda. Wika ng ating bida, bumabati ang disipulong ito, Yang Kai, sa master. Sa isip niya, ang lalaking ito ay nagtataglay ng awtoridad ng isang sage, siya ay tiyak na isa sa mga nakatataas na opisyal ng sekta.
Tumingin lamang ang matanda sa ating bida. Reaksyon nito, wika ng ating bida. Paano kita dapat tawagin? Saad ng matanda. Maaari mo akong tawaging ika-11 elder. Sa isip ng bida, ang Lingxiao sect ay walang 11 elder. Wika niya. Pagbati, ika-11 elder. Nagtanong ang ika-11 na elder. Nagsasanay ka ng iyong martial arts? Sumagot ang ating bida. Oo. Saad ng ika-11 na elder. Isang yang element martial art. Sagot ulit ng ating bida. Oo. Sa isip niya, kaya niyang matukoy na sinisipsip ko ang yang energy dito. Siya ay tiyak na malakas. Wika ng ating bida. Ika-11 elder, kapag ako ay nagsasanay dito, mayroong isang bagay na gumugulo sa akin. Maaari ko bang itanong kung bakit ang yang energy ay tumatagas mula sa kailaliman ng Kunlong Ravine? Saad ng ika-11 na elder. Dahil mayroong isang yang element na kayamanan doon. Sa isip ng bida, mahuhulaan ko na iyon, ngunit ang hindi ko maintindihan ay ang pagkakakilanlan nito. Saad ng ika-11 na elder. Alam mo ba kung paano nabuo ang Kunlong Ravine? Ito ay hinati ng isang tao sa isang bagsak gamit ang kanyang espada. Sa isip ng bida, ang Kunlong Ravine ay ilang daang zang ang lapad. Ang haba nito ay hindi alam at ang lalim nito ay napakalalim na hindi makita ang ilalim. Ito ay talagang nilikha ng isang tao gamit ang isang espada. Ilang daang taon na ang nakalipas, ang Lingxiao sect ay hindi pa umiiral sa lupaing ito. Sa panahong iyon, ang aming dakilang lolo ay dumaraan sa lupaing ito at nakasalubong niya ang isang makapangyarihang kontrabida. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang malaking labanan dito. Nang ang labanan ay umabot sa pagtatapos, napagtanto ng kontrabida na hindi siya mananalo. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang espada at sumugod ng isang beses. At sa isang bagsak na iyon, ang Kunlong Ravine ay nalikha. Ang kontrabida ay sumisid sa kailaliman ng ravine at ang aming dakilang lolo ay sumunod sa pagtugis. Pagkatapos lamang ng malaking pagsisikap niya napatay ang kontrabida. Ngunit ang kontrabida na iyon ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Kahit na sa kanyang kamatayan, ang aming dakilang lolo ay nag-iingat pa rin. Iyon ay nang nilikha niya ang Lingxiao sect. Umalis lamang siya pagkatapos protektahan ang lugar na ito sa loob ng maraming taon, nang siya ay nasiyahan na walang panganib na natitira. Iyon ang pinagmula ng Lingxiao sect. Mayroon lamang kadiliman sa ilalim ng Kunlong Ravine. At ipinatapon namin ang napakaraming disipulo na nakagawa ng mga krimen. Marahil isang yang element na kayamanan ang isinilang sa ilalim sa pamamagitan ng pagkakataon. Wika ng ating bida. Kaya narito ka upang makita rin ang kayamanan. Saad ng ika-11 na elder. Narito ako hindi upang makita ang kayamanan, ngunit narito ako upang makita ang tao. Kapag ang isang tao ay tumanda na, siya ay nagsasalita ng higit sa nararapat. Tatapusin natin ang pag-uusap na ito dito ngayon. Habang natahimik ang ating bida, sa isip niya, dahil mayroong isang kayamanan doon, dapat akong magsanay dito sa susunod na ilang araw pansamantala. Ilang araw ang lumipas. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Maraming pumapalibot na aura sa kanyang buong paligid. Mabilis niya itong naabsorb, nang bigla na lamang may bagay na nabuo. Nagulat ang ating bida. Ang aking unang patak ng liquid yang. Sa wakas ay nakabuo ako ng isa. Kahit na ako ay nagdusa sa loob ng ilang araw, ngunit sulit ang lahat. Umuwi na tayo. Habang papunta ang ating bida sa kanyang bahay. Nagtaka siya dahil nakabukas ng kaunti ang kanyang pinto. Sa isip niya, naaalala ko na isinara ko ng maayos ang pinto bago ako umalis. Ang babae ay nakahiga sa higaan ng ating bida. Ang bubong ng bahay ng bida ay may siwang na tumatagos ang liwanag ng buwan. Habang nakahiga ang babae, mahimbing itong natutulog. Sumilip ang ating bida, bigla siyang pumasok. Tumayo siya malapit sa babae. Tulad ng naisip ko, iyon ang senior sister na nakilala ko sa contribution hall.
Ang ilang butas na hindi ko inayos ay nakagawa ng isang magandang bagay ngayon. Hehe, biglang nagising ang babae. Dali-dali itong bumangon. Nagkatinginan ang dalawa. Bumubuo ang ating bida. Wika niya. Paano kita dapat tawagin, senior sister? Sa isip niya, sandali, bakit ang paraan ng pagtatanong ko ay nagpapatunog sa akin na parang ako ay isang Maniokis? Pakilala ng babae. Ang apelyido ko ay Sia. Wika ng bida. Ah, ganoon. Senior sister Sia, may hinahanap ka ba sa akin? Saad ni Sia, mayroong isang hunter mula sa Mount Haifeng na naghahanap sa iyo. Ngunit hindi ka pa bumabalik kahit na oras na upang mag-set up ng mga ilaw. Sinabi ng hunter na iyon na nais niyang pasalamatan ka sa pagliligtas ng kanyang buhay at hiniling sa akin na ibigay ang bag na ito sa iyo. Iyon ay tiyak na si Zhang Shan. Ang mag-ama na nailigtas ko habang nangunguha ng mga damo. Wika ng ating bida. Ah, ganoon. Saad ni Sia, tinanggap ko ang kanyang kahilingan, at kaya naghintay ako para sa iyong pagbabalik. Akalain mong naghintay ako ng napakatagal na ako ay. Wika ng ating bida. Paumanhin sa nakakapagod na paghihintay, senior sister. Sisiguraduhin kong babalik ako ng mas maaga. Saad ni Sia, kung kailan ka babalik ay walang pagkakaiba sa akin. Column. Agad na ring umalis si Sia. Sa isip ng bida, si senior sister Sia ay medyo mahiyain. Ang ganda ng pagkakagawa, hula ko ito ay gawa ng asawa ni Zhang Kai. Si Zhang Shan ay napakamaasikaso. Habang natutulog nang nakangiti ang bida, dumating na ang panibagong umaga. May kumakatok sa pinto ng ating bida. Agad siyang bumangon. Wika niya, parating na, sino ito? Binuksan ng ating bida ang pintuan. Hindi ba't si Li Yuntian? Anong ginagawa ng lalaking iyon? May iniwan na papel. Nilalaman ng papel. Mahal na senior marshal brother. Hindi tayo nagkita sa loob ng ilang panahon, at na-miss kita. Gusto kitang imbitahan sa Haifeng Forest para sa isang pagtitipon. Akagagalit ko kung tatanggapin mo ang imbitasyong ito. Sumasa iyo ng tapat, junior senior brother Sumo. Pumunta ka kung kaya mo. Pumunta ka kung kaya mo. Sa isip ng bida, Sumo. Ang lalaking ito ay hindi sinusubukang itago ang kanyang panlilinlang. Siya ay tiyak na nag-set up ng isang ambush sa pamamagitan ng paghiling sa akin na pumunta sa Haifeng Forest. Ayos lang, pupuntahan ko sila. Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito upang subukan ang kapangyarihan ng Troyang Mnemonics. Sabi ni Yuntian. Young Master Su, sabi ni Sumo, ipinadala mo na ba? Sabi ni Yuntian, oo, naihatid ko na. Sabi ni Sumo, tama, ngayon maghintay na lang tayo na lumitaw ang bastardo na iyon. Sabi ng disipulo na may tali ang buhok, Young Master Su, may paparating. Young Master, sila ay mula sa Fenggayo Pavilion. At ang nangunguna sa kanila ay, sabi ni Sumo, Sheng Xiaofeng, saad ni Yuntian, Young Master, dapat ba tayong lumayo? Sabi ni Sumo, bakit natin sila iniiwasan? Sa isip ni Yuntian, si Young Master Su at Sheng Xiaofeng ay nagkaroon ng ilang pagtatalo, at sila ay naglaban ng ilang beses sa nakalipas na ilang taon. Kung sila ay magkita, maaari silang magsimula ng isa pang pagtatalo. Sabi ni Sumo, anong karapatan niya na pagbawalan akong gumalaw? Sa isip ni Yuntian, naiintindihan ko na ang Young Master ay may kanyang pagmamalaki, ngunit mas marami sila sa atin. Kung magsisimula tayo ng isang laban, tayo ay mapapahamak. Gamulong ang isang ito, Young Master Cheng, iyon ang walang galang na si Sumo. Dahil mas marami tayo sa pagkakataong ito, dapat ba nating huminto na sila? Sabi ni Young Master Cheng. At narito ako nag-iisip kung sino ang magiging walang galang upang harangan ang aking daan. Ikaw pala, Sumo. Biglang may sumulpat na babae. Saad nito, hihi, little brother Cheng, hindi siya nagbibigay ng anumang pansin sa iyo. Napatingin lang dito si Sumo. Ipinakita ang isang magandang binibini. Namumulang sabi ni Sumo,
Si Mayor pala mula sa Blood War Gang. Saad ni Mayor, kaya alam ni Little Brother Su ang tungkol sa akin. Sabi ni Sumo, syempre, alam ko. Sabi ni Young Master Cheng. Sumo, alisin mo ang iyong mga tao sa aking daan. Sabi ni Sumo, ang bawat isa sa atin ay gagamit ng isang gilid ng kalsada, hinaharangan ba kita sa pagtayo dito? Sabi ni Young Master Cheng. Tama, sabi ni Sumo, paano kung hindi ko gagawin? Saad ni Mayor, Little Brother Cheng, ayos lang kung nakatayo dito si Little Brother Su. Maglalakad na lang tayo sa paligid nila, walang sino man ang magsasabi ng anumang bagay tungkol sa iyo. Ang baliw na iyon. Ang babaeng iyon ay napakasama. Habang mukhang sinusubukan niyang kumbansihin ang magkabilang panig na gumawa ng kapayapaan, sa katotohanan ay sinusubukan niyang mag-udyok ng karahasan. Bilang isang miyembro ng Blood War Gang, gusto niyang ang Lingxiao Sect at Fenggayu Pavilion ay mapunta sa isang magastos na labanan. Sabi ni Young Master Cheng, kung hindi ka aalis, pagsisisihan mo ito. Sa isip nito, narito si Mayor, hindi ko hahayaang makita niya ang aking kahinaan. Sabi ni Sumo, sugod ka kung kaya mo. Sabi ni Young Master Cheng, kung gayon ito ay nasa iyo. Sugod. Nagtama ang pag-atake ng dalawa. Bang! Nagulat sa lakas si Sumo. Bigla siyang napaatras. Sa isip niya, ang atake na iyon kanina. Nagkaroon siya ng breakthrough at pumasok sa Chi Refining Realm. Sumo, habang sinimulan namin ang aming pagsasanay sa parehong araw, ngunit mula ngayon, maaari mo lamang akong panuurin habang ako ay sumusulong. Huwag mong isipin na maaari mo akong malampasan. Agad atake ang Young Master. Bang! Habang naglalakad ang ating bida, maririnig niya ang mga tunog ng labanan. Sa isip niya, tunog ng labanan. May mali. Nakita ng ating bida na binubugbog si Sumo. Sabi ng Young Master, susuko ka na ba? Nang may tumamang deres sa kanyang mukha. Habang tumatawa si Sumo, sabi niya, hindi ako susuko. Susuko ka na ba? Susuko ako sa panaginip mo. Sa isip ng bida, mayroon bang na-offend si Sumo at binubugbog siya para dito. Ngunit ang personalidad ni Sumo ay tulad ng sa akin pagdating sa kanyang integridad. Katulad niya ako, binubugbog sa lupa. Katulad niya ako, tumatangging sumuko. Saad ni Mayor, Little Brother Cheng, bakit hindi mo siya pakawalan? Gusto ko ang isang taong tulad ni Little Brother Su, mayroon siyang integridad. Sabi ni Young Master Cheng, integridad, gusto ko rin iyon. Kumuha ito ng bato. Sabi ni Sumo, Sheng Xiaofeng, kung hindi mo ako papatayin ngayon, ipinapangako ko sa iyo na hindi ito ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Pupukpukan na ng bato ng Young Master si Sumo. Sabi nito, nagsasalita ka pa rin. Sigaw naman ni Yuntian, Young Master Su. Nakatingin lang si Mayor. Sigaw pa ni Yuntian, huwag. Malapit na ang bato na tumama kay Sumo. Nang bigla na lamang may hamarang dito. Sabi ni Yuntian, Senior Marshal Brother Yang. Sabi ni Young Master Cheng, ikaw rin ay isang Lingxiao Sect disciple, wika ng ating bida. Tama, sabi ni Young Master Cheng. Ayos lang, sasamahan ka rin namin. Hindi ko rin gusto ang sinuman sa inyo mula sa Lingxiao Sect. Gaano man karami sa inyo ang dumating ngayon, bubugbugin ko kayong lahat. Sugod. Binasag ng ating bida ang bato. Ang iba ay tumalsik sa papasugod sa kanya. Sigaw ng isang iyon, ang mukha ko. Sabi naman ng isa, saluhin mo ito. Mabilis na sinapak sa mukha ng ating bida ang isa. Nagsisigaw ito sa sakit. Sobrang init nito. Parang sinusunog ang aking buong katawan. Habang patuloy na nakikipaglaban ang bida. Sa isip ni Mayor. Ang taong iyon ay gumagamit ng chi upang lumaban. Habang nagre-release ng kulay dilaw na aura ang bida. Tinamaan ang ating bida, ngunit agad siyang bumawi. Sa isip ni Sumo, habang siya at ako ay may napakaraming alitan, ngunit ngayon ito ay dahil sa kanya. Kaagad bumagsak ang tinamaan ng ating bida. Sa isip ng Young Master,
Ano kaya ang lalaking ito ay napakalakas? Habang tumatawa sa likod si Mayor. Sabi ni Young Master Cheng. Ganoon pala, akalain mong mayroon kang ganitong antas ng kapangyarihan. Binunot niya ang kanyang espada. Sabi niya, dahil ikaw ay nagpapakamatay, pagbibigyan kita. Kaagad itong sumugod. Nalalapit na ang dulo ng espada sa ating bida. Sigaw ni Sumo. Mag-ingat ka, narating na niya ang Chi-refining Realm. Sumugod ang ating bida. Habang papalapit sa kanya ang espada, sinalo niya ito gamit ang isang kamay. Sa isip ni Mayor. Akala ko pa naman may espesyal siyang mga galaw. Napakasimple at brutal lang pala niya. Habang may napansin ito, nakangiti ang ating bida. Sa Young Master, mahigpit niyang hinawakan ang espada kasama ang kamay ng Young Master. Mabilis na umatake ang bida habang nakangiti. Tinamaan ng matindi ang Young Master sa lakas ng suntok ng bida, nalaglag ang ngipin nito. Ang ngipin nito ay bumagsak sa lupa. Habang hawak nito ang kanyang pisngi, kaagad sinundan ng bida ng sipa. Sabay lingon niya sa likod. Wika niya, ngayon ikaw naman. Hinawakan ng ating bida sa leeg si Mayor. Nagulat ito. Saad ni Mayor. Hindi ako kasama nila. Galing ako sa Blood War Gang, at hindi ako umatake ng kahit sinong disipulo mula sa Lingxiao sect. Ikaw, ay medyo mahusay. Habang tinitikman nito ang dugo ng ating bida, nagtataka ako, kung ikaw rin ay mahusay sa ibang paraan. Hinigpitan ng bida ang kanyang pagkakahawak sa leeg. Saad ni Mayor, hindi mo pa rin ako bibitawan. Nang ibinaba ni Mayor ang kamay ng ating bida, dumulas ito pababa. Saad ni Mayor, hindi mo pa rin ako bibitawan. Habang namumula ang bida, sa isip ng bida, totoo ngang hindi umatake si Hu Mayor ng kahit sinong disipulo. Mula sa Lingxiao sect, ngunit totoo rin na siya ang nag-uudyok sa magkabilang panig na magsagupaan. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon, piniga ng bida ang kanyang dibdib. Napasigaw si Mayor. Habang tumatawa ang bida, wika niya, umalis ka na, pulang-pula naman ang mukha ni Mayor. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.